2 taon na termino ng mga barangay at SK official kontra sa mandato ng saligang batas ayon kay Liga National President Jessica D. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating lahat mga kapobre. Time check, alas 6 na po di na po hapon pala, gabi na. So, for today's video mga kapobre is ipakita ko lang sa inyo yung panayam sa DZMM sa Liga ng mga Barangay National President Honorable Kapitan Jessica D. So sa kanyang panayam ay nagpasalamat po siya sa mga congressman, senador at ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nga aprobado na po ang Republic Act 12232 or Term Setting Bill. So pinapasalamatan na po niya at mukhang tapos na po ang laban. Pero sa panig po naman ng nagpetisyon na kontra sa term setting bill ay hindi pa tapos ang laban. Dahil nga hindi pa po nadesisyonan ang inihaing petisyon ni Attorney Macalintal sa Korte Suprema. So yun na lang po ang ating hinintay mga kapobre kung ano ang magiging resulta o desisyon ng Korte Suprema sa pag-declare sa petisyon ni Attorney Macalintal na i-declare na unconstitutional ang Republic Act 12232. So, panigurado naman po itong Kongreso, Senado, Palasyo, of course itong Liga ng mga Barangay ng Pilipinas na kinabibilangan ng mga barangay kapitan ay hindi naman po ito papayag na ma-declare na unconstitutional. Panindigan nila to na constitutional, legal, and valid. So, panoorin natin to mga kapobre. Panayam ni Liga ng mga Barangay National President Jessica D. Ito po. Liban ng eleksyon to next year ng mga barangay officials at saka sa SK? Una sa lahat, magandang umaga po sa inyo, sir, at magandang umaga sa lahat po na nakikinig ng inyong show ngayong araw. At yes, of course, syempre magandang balita po ito para sa lahat ng mga barangay officials po natin sa buong bansa. Opo, so Papasalamat din po tayo sa Pangulong Bongbong Marcos sa pagsuporta po ng panukalang ito at sa lahat ng mga mambabatas na ipinaglaban po itong panukalang ito. Opo, lalabas Ma'am Jessica na ang inyong termino ay magiging parang 3 taon ano? Kasi nung hinalal kayo parang 2023? Oh, so lalabas 3 taon lang din ang kasi maiksi pala dapat ano, pero hindi na iksi para nadagdagan na 1 taon, ma'am. Apo. Actually kasi dahil sa nakaraang postponement of elections, ang current term po ngayon ay napaiksi ng 2 taon kontra sa mandato sa batas na 3 taon po talaga ang pagseserbisyo sa barangay level. Opo, pero ang nadagdag na 1 taon para naging ganap lang din. So naging buong 3. Yes. Importante naman po talaga kaya po talagang pinagpukpukan po ito ng Liga ng mga Barangay dahil yung 2 taon po talaga napaka-iksi. Kumbaga yung unang taon puro po training, mga seminars na pinattend ng DILG at iba pang mga departments. At yung pangalawang taon, yan na, pumasok na po ang midterm elections. So halos wala pong magagawa ang mga barangay officials. Lalong-lalo na yung mga pinangako nila nung sila ay nangandidato, nakulangan na po sila ngayon ng oras. So, talagang pinaglaban po natin na mabuo po sana yung 3 taon na yun. Opo. At ganoon din po ang mapahaba ang termino, madagdagan ang term ng mga barangay officials na masisipag naman pong nagtatrabaho sa ating bansa at nanilbihan sa ating bansa. Opo, so lalabas po pag nahalal kayo 2026
2026, next year, hanggang 2030 na. O, kasi 4 na taon na po, ano po? Opo, yes, 4 years po. 4 years na. So, hindi na siya sasabay sa alingmang major elections natin, midterm man o presidential. So yun po, malinaw na malinaw po ang pahayag sa National President ng Liga ng mga Barangay na si Honorable Kapitana Jessica D. Yung kanilang termino daw ay 2 years lang. At dahil nga dinagdagan ng 1 taon, ito po ay ganap na 3 years na nakasaad sa saligang batas. So hanggang dito na lang mga kapobre. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye. God bless. I love you all.